Kamusta ka-anime? Welcome sa isa na namang episode ng The Anime PH. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang totoong pagkatao ng isa sa pinakamisteryosong karakter sa One Piece, ang captain ng Red Herd Pirates at isa sa apat na Emperors of the Sea. Walang iba kundi si Red Herd Shanks. Iisa-isahin kong talakayin ang mga impormasyon na alam ko na nagpapatunay na si Shanks ay isang Celestial Dragon. Mga sinyalis tungkol sa totoong pagkatao ni Shanks na matagal na palang pino-foreshadow o pinapakita sa atin ni Oda noon pa. Siguraduhin manood hanggang sa huling parte ng video mga ka-anime dahil hindi ko lang tatalakayin ang bloodline o pamilya ng Celestial Dragon na pinagmulan ni Shanks. Tatalakayin ko rin ulit maya-maya kung gaano kalakas at ano-ano ang mga taglay na abilidad ni Shanks. Pero bago tayo magsimula, kunting paalala lamang mga ka-anime, may mga impormasyon akong mababanggit sa video na ito tungkol kay Shanks na hindi pa ipinapakita sa anime sa ngayon, kaya as usual, manga spoilers ahead. Finally, after 26 years mula nung unang ilabas ang first manga chapter ng One Piece, nireveal na sa wakas ni Oda ang totoong pagkatao o pinagmulan ni Shanks na siya ay isang Celestial Dragon. Although marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa revelasyong ito tungkol sa totoong pagkatao ni Shanks, nabigyan naman ng revelasyong ito ang maraming katanungan tungkol kay Shanks. Kagaya na lamang kung bakit nasa marriage was si Shanks during Reverie at kung bakit alam ni Shanks ang tungkol sa totoong identity ng Devil Fruit na Gomu Gomu no Mi. To be honest, dati akala ko talaga na ang tanging rason lang kaya pinayagan si Shanks na makaharap at makausap ng 5 Gorosei, ang itinuturing na pinaka-highest authority sa mundo kahit na isa siyang pirata, ay dahil sobrang lakas ni Shanks at isa siya sa 4 Emperors of the Sea na kinatatakutan at nirerespeto ng marami. Yun pala may mas malalim na rason pa at ito nga ay ang katotohanan na si Shanks ay isang Celestial Dragon. Hindi lang basta Celestial Dragon, kundi Celestial Dragon o World Nobles na nagmula sa isa sa pinaka-maimpluwensyang Celestial Dragon family. Nung maagaw ng Red Herd Pirates ang Gomu Gomu no Mi mula sa isang marine battleship na binabantay ng CP9 at ilang marine personnel, nagtaka ko kung papaanong nalaman ni Shanks ang impormasyon tungkol sa totoong identity ng Gomu Gomu no Mi. Gayong ang impormasyon tungkol sa Devil Fruit na ito ay ang isa sa pinaka-top secret na impormasyon ng world government. Nagtaka rin ako kung papaanong nalaman ng Red Herd Pirates kung kailan at saan dadaan ang barko ng marine na nagdadala nito. Subalit ngayong na-reveal na si Shanks ay isang Celestial Dragon, it makes sense mga ka-anime na alam ni Shanks ang lahat ng ito. Malaki ang posibilidad na marahil ginamit ni Shanks noon ang kanyang koneksyon o katayuan bilang isang Celestial Dragon upang makakuha ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa Gomu Gomu no Mi o mas kilala na ngayon bilang Hito Hito no Mi, Model Nika. Nasabi ko ito na marahil ginamit ni Shanks ang kanyang katayuan bilang Celestial Dragon noon dahil during Reverie nasaksiyan natin na ginamit rin ni Shanks ang kanyang pagiging isang Celestial Dragon para makausap ang 5 Gorosei upang makakuha naman this time ng impormasyon tungkol sa isang pirata. Anyway, ang tanong ngayon, sino ang mga magulang ni Shanks? Gaano ba ka-impluwensya ang Celestial Dragon family na kinabibilangan ni Shanks? Bakit kahit ang 5 Gorosei na itinuturing na may pinakamataas na posisyon sa mga Celestial Dragon ay kinikilala pa rin si Shanks kahit na ito ay isa ng pirata? Sa Chapter 1086, isang bagong karakter ang ipinakilala sa atin ni Oda. Isang matandang Celestial Dragon na ang pangalan ay Saint Figarland Garling. Siya ay may title na Champion of God Valley at Supreme Commander ng God's Knights. Ang God's Knights mga ka-anime ay isang grupo ng mga malalakas na mandirigma na nag-ooperate sa Merenchua. Ayon kay Fleet Admiral Akaino, ang God's Knights daw ay ang law enforcer sa Holy Land ng Merenchua. Ang bawat isa sa mga ito ay hindi lang malalakas, sila ay meron ring taglay na mas mataas na otoridad kaysa sa Marine. Kahit ang mga World Nobles o Celestial Dragons na itinuturing na mga Diyos sa mundo ng One Piece, basta magkasala may otoridad ang mga miyembro ng God's Knights patawan ng kaparusahan. Kaya naman bilang Supreme Commander ng God's Knights, si Saint Figarland Garling ay di mapagkakaila na sobrang lakas na individual at isang Celestial Dragon na mas maimpluwensya kumpara sa ibang Celestial Dragons. Siya mga ka-anime ang sinasabing ama ni Shanks. Ngunit ano nga ba ang mga patunay na si Saint Figarland Garling ang ama ni Shanks? Well, bago pa opisyal na ipakilala si Saint Figarland Garling sa kwento, nalaman na natin sa One Piece Film Red pa lang na ang apelyido ni Shanks ay Figarland. Ito ay dahil sa eksenang ito, nabanggit ng 5 Gorosei na si Ota ay may dugong Figarland. Wala silang ideya na adopted daughter lang si Ota ni Shanks at hindi tunay na anak. Anyway, although hindi masyadong naging big deal na malaman ang apelyido ni Shanks during One Piece Film Red dahil hindi pa natin kilala si Saint Figarland Garling sa parting ito ng istorya, naging isa pa rin pala ang pangalang Figarland dahil sa ipinakitang pagkabahala ng 5 Gorosei nung malaman nila na may dugong Figarland si Ota.
Maging ako ay nagtaka rin habang pinapanood ang One Piece film red noon kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon ng 5 Gorosei. Ngayong ipinakilala na sa atin si Saint Figarland Garling, nagkaroon na ng linaw ang lahat na kaya pala medyo nabahala at nag-alinlangan ang 5 Gorosei na ipapatay si Uta ay dahil ang Figarland bloodline na pinagmulan ni Shanks na akala nila ay taglay rin ni Uta ay isa pala sa pinakamaimpluwensya at makapangyarihang Celestial Dragon family. Anyway, isa pa sa nagpapatunay na si Shanks ay isang Celestial Dragon at si Saint Garling ang tunay na ama ni Shanks hindi lang basta kaapelyedo ay dahil nasa God Valley rin si Saint Garling nung time na natagpuan ng Roger Pirates si Shanks nung baby pa lang ito during God Valley incident. Ang impormasyon na ito mga ka-anime ay mababasa sa One Piece manga chapter 1095 to 1096. Nga pala sa chapter na ito, makikita rin ang batang version ni Saint Figarland Garling at mapapansin ang pagkakapareho ng itsura ng mukha niya nung bata pa siya sa itsura ng mukha ni Shanks ngayon. Considering this at ang mga ebidensya na nabanggit ko mula pa kanina, this confirms mga ka-anime na si Shanks nga ay isang Celestial Dragon at si Saint Figarland Garling na isa sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang Celestial Dragon sa mundo ng One Piece ay ang kanyang ama. Anyway, ngayong alam na natin na si Shanks ay isang Celestial Dragon, ang tanong masamang tao o magiging evil character na ba si Shanks? Ang sagot ay hindi mga ka-anime. Hindi ibig sabihin na dahil isa siyang Celestial Dragon ay masama na rin siya kagaya ng karamihan sa mga Celestial Dragon na kilala natin. Although minsan ginagamit ni Shanks ang katayuan niya o posisyon bilang World Nobles para makuha ang ilang bagay na kailangan niya katulad ng mga mahalagang impormasyon na tinatago ng World Government, ni isang beses hindi ni Shanks ginamit ang kanyang bloodline o pagiging Celestial Dragon para gumawa ng kasamaan, yumaman, sumikat o mang-api ng ibang tao kagaya ng ginagawa ng ibang Celestial Dragons. Ang pangalan na nagawa ni Shanks para sa kanyang sarili sa mundo ng One Piece ay nakamit niya gamit lamang ang kanyang sariling lakas at kapangyarihan at hindi dahil isa siyang Celestial Dragon. Anyway, speaking of lakas at kapangyarihan, pag-usapan naman natin mga ka-anime kung gaano nga ba kalakas si Shanks. Ano-ano ba ang mga taglay niyang abilidad at bakit siya ang itinuturing na ngayon na pinakamalakas na Emperor of the Sea? Sa apat na kasalukuyang Yonko na sila Buggy, Blackbeard, Luffy at Shanks, si Shanks ang nagtataglay ng pinakamalakas na Conqueror Saki. Ang kanyang bounty na nagkakahalaga ng 4,048,900,000 berries ay ang pinakamataas rin sa kanilang apat. Ang nakakabilib pa rito mga ka-anime, ang posisyon na Emperor of the Sea ay nakamtan ni Shanks kahit wala siyang taglay na Devil Fruit Power. Noon at ngayon, siya lang ang tanging Emperor of the Sea na hindi umaasa sa Devil Fruit Power sa pakikipaglaban. Isa sa pinakabagsik na ginawa ni Shanks sa kwento ng One Piece ay ang pagpigil niya sa nangyayaring digmaan sa Marineford sa pagitan ng Whitebeard Pirates at buong pwersa ng Marine nang walang ginagawang anumang klaseng pag-atake. That time sa Marineford, kahit nagtipon-tipon mga ka-anime ang napakaraming mga halimaw sa lakas sa mundo ng One Piece, silang lahat ay walang nagawa kundi sumang-ayon sa kagustuhan ni Shanks at ng Red-Haired Pirates na itigil na ang laban ng nangyayari. Maging si Admiral Akainu at ang Fleet Admiral noon na si Sengoku na malalakas at mga kilala sa pagiging sobrang galit sa mga pirata ay walang nagawa kundi pumayag sa kagustuhan ni Shanks na itigil na ang gera at pumayag sa hiling ni Shanks na kunin ang katawan ni Ace at Whitebeard para bigyan ng maayos na libing. Ang ginawang ito ni Shanks noon at ng Red-Haired Pirates na pagpapahinto sa nangyayaring gera sa pagitan ng Whitebeard Pirates at buong pwersa ng Marine ay ang isa sa pinaka hindi makakalimutang pangyayari o eksena sa kwento ng One Piece. At ito ay di mapagkakailang nagpapatunay kung gaano kalakas si Shanks at ang kanyang pirate crew. Ngunit thinking about it now mga ka-anime, ngayong alam na nating isang Celestial Dragon si Shanks, marahil maliban sa taglay na lakas ni Shanks at ng Red-Haired Pirates, ang isa pa sa mga rason rin siguro kaya pumayag si Admiral Akainu at former Fleet Admiral Sengoku sa kailingan ni Shanks na itigil na ang gera ay dahil marahil alam nila ang totoong pagkatao ni Shanks na si Shanks ay isang Celestial Dragon. Naisip ko lang ito kasi hindi kasi kapanipaniwala masyado na basta-basta na lang susunod sa kahilingan ng isang pirata o pirate crew ang buong pwersa ng Marine, lalong-lalo na sila Akainu at Sengoku dahil lang malakas si Shanks at ang mga miyembro ng Red-Haired Pirates. Remember mga ka-anime na halos buong pwersa ng Marine ay nasa Marineford during Summit War. Marami silang dalang pasifista at nasa panig rin nila ang ilang miyembro ng 7 Warlords of the Sea.
konti na lang matatalo na nila ang buong puwersa ng Whitebeard Pirates dahil napatay na nila si Whitebeard at si Ace. Kaya naman naisip ko na hindi ka panipaniwala masyado na basta-basta na lang ang mga Marine titigil, lalo na ang mga Admiral ng Marine dahil lang malakas si Shanks. Maliban na lang kung may mas malalim pa na dahilan, kagaya na lamang nga ng pagiging Celestial Dragon ni Shanks. Anyway, kung nakaapekto man ang katayuan ni Shanks bilang isang Celestial Dragon at hindi lang ang posisyon niya bilang isa sa Emperors of the Sea para mapapayag ang matataas na opisyal ng Marine na itigil na ang gera ay hindi na mahalaga sa ngayon. Dahil hindi pa rin may pagkakailan nito na si Shanks lang at ang kanyang pirate crew ang tanging nakapigil sa Summit War. Nagpapatunay kung gaano siya at ang Red Herd Pirates kalakas at ka-impluensya. Nga pala, bago pa siya dumating sa Marineford para pahintuin ang gera, pinigilan rin ni Shanks si Kaido, ang binansagang strongest creature in the world, na atakihin si Whitebeard isang araw bago magsimula ang Summit War sa Marineford. Although hindi natin nakita ang labanang nangyari sa pagitan ni Shanks at Kaido, considering na napatras niya si Kaido sa plano nito ay isa rin sa mga nagpapahiwatig kung gaano kalakas si Shanks at ang kanyang pirate crew. Sa One Piece episode 1081, nasaksiyan natin ang isang halimbawa kung gaano kalakas ang Conqueror Saki ni Shanks at kung bakit siya ang itinuturing na ngayon na may pinakamalakas na haki sa kasalukuyan. Habang nasa labas ng bansang Wano, gamit lamang ang Conqueror Saki power niya, napigilan ni Shanks na gumalaw at mapatigil sa pag-atake ang isang Admiral ng Marine na si Admiral Green Bull. Nagawa ito ni Shanks sa isang Admiral ng Marine, isa sa itinuturing na greatest military power ng world government kahit na ilang kilometro ang layo niya kay Admiral Green Bull. Sa One Piece Film Red naman, nakita natin kung papaanong pinatumba ni Shanks maging ang ibang mga Vice Admiral ng Marine gamit lamang ang lakas ng kanyang Conqueror Saki. Kamakailan lang sa chapter 1079, ipinamalas naman ni Shanks kung gaano siya kalakas at kagaling sa paggamit ng espada at kung bakit siya ang dating itinuturing na karibal ni Mihawk ang strongest swordsman in the world. Gamit ang kanyang Advanced Observation Haki na mas malakas pa sa Advanced Observation Haki ni Katakuri ng Big Mom Pirates, inunahan ni Shanks atakihin si Captain Kidd. At gamit ang kanyang sword technique na tinatawag niyang Divine Departure, sa isang tirahan lang tinalo ni Shanks si Captain Kidd, isang pirata na may 3 billion berries na bounty at isa sa mga tumalo kay Big Mom at ngayon ay meron ng Awakened Devil Fruit power. Ang kapangyarihan at impluensya na taglay ni Shanks ay di basta-basta. Considering kung gaano rin kalakas ang ama niya na si Saint Figarland Garling, hindi na siguro surprising kung bakit sobrang lakas rin ni Shanks. During flashback ng God Valley incident, nung malaman ni Saint Figarland Garling na ang Rocks Pirates at Roger Pirates ay parating, hindi siya masyadong nataranta at nabahala. Kalmado niyang pinamunuan ang kanilang hukbo. Inutusan niya ang mga marine na protektahan ang mga Celestial Dragons at nagbigay siya ng order sa ibang miyembro ng God's Knights na samahan siyang atakihin ang mga pirata. After that, although hindi na ipinakita sa atin ang iba pang mga nangyari, it is possible na nilabanan niya kasama ang ibang God's Knights ang ibang miyembro ng Rocks Pirates. Nasabi ko ito dahil alam naman natin kung gaano ka-legendary ang Rocks Pirates at gaano kalakas ang mga miyembro nito, subalit natalo pa rin sila sa God Valley incident. Yes mga ka-anime, alam kong ang sinasabi lang na nakatalo sa Rocks Pirates ay ang pinagsanib na puwersa ng Roger Pirates at ni Garp. Hindi na mention ang pangalan ni Saint Figarland Garling o ng God's Knights. Subalit ang impormasyon na ito na si Garp at ang Roger Pirates ang nakatalo sa Rocks Pirates ay ibinunyag sa atin nung time na hindi pa ipinapakilala ang God's Knights at si Saint Figarland Garling. Ngayong alam na natin na nasa God Valley incident rin ang God's Knights, it is impossible na wala silang ginawa para protektahan ang mga Celestial Dragons. It will make more sense na kaya natalo ang legendary pirate crew na Rocks Pirates sa kabila ng pagkakaroon nito ng malalakas na mga miyembro ay dahil ang kalaban nila ay ang pinagsanib na puwersa ni Garp, Roger Pirates at God's Knights. Mula simula, I have so much respect na sa galing ni Oda sa paggawa ng mga mind-blowing na twist sa kwento ng One Piece. Kaya naman hindi na ako magugulat kung i-reveal sa mga future chapter ng One Piece na ito talaga ang totoong nangyari during God Valley incident. Anyway, pagdating naman sa karakter ni Shanks, Oda made a really good job sa pagtago ng totoong pagkatao ni Shanks. Sinigurado niya na ang mga Celestial Dragons ay ang isa sa pinakakinasusuklaman ng mga karakter sa One Piece. Kaya naman konti lang ang nag-akala na si Shanks na isa sa pinakapaborito at hinahangaan na karakter sa One Piece ay isa ring Celestial Dragon.
At dito nagtatapos ang topic natin tungkol sa totoong pagkatao ni Shanks at kung gaano siya kalakas. Maraming salamat ka anime at umabot ka sa puntong ito ng video. Sana ay nag-enjoy ka sa panonood at sana nakatulong itong video para mas makilala pa natin ang mga karakter sa astig na anime na ito na One Piece. Kung may gusto kayong isuggest na topic tungkol sa One Piece na gusto nyong talakayin ko, i-comment nyo lang ito sa comment section sa baba at syempre bilang suporta sa channel namin, please huwag kalimutang mag-iwan ng like